Mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na inabot na tayo ng 40 taon ng ating Alay Kapwa program. Ang pinakang mahalagang mensahe ng 40 taon ng pagdiriwang ng Alay Kapwa marahil para sa akin ay bigyang diin yung tungkulin natin na tayo ay tinawag upang mag-alay ng buhay o magbahagi ng pag-ibig sa kapwa. Itinatag ang Alay Kapwa bilang tugon sa panawagan ng Santo Papa noon. Noong 1974, nanawagan si Pope Paul VI na kailangan tumugon tayo sa dalawang tawag. Tawag ng Diyos at tawag ng ating kapwa. Noong 1974, napag-usapan ng mga obispo na sana'y magkaroon tayo ng kampanyang magkalap ng pondo para sa mga mahihirap. At ito yung tinatawag nating Lenten Fund. Napapanahon talaga na sa panahon ng Lent, gawin natin at ipakita, tugunin yung hamon ng simbahan para makiisang puso sa mga mahihirap nating mga kapatid. Doon nangyari na iniluwal ito programa ng Alay Kapwa. Ang Alay Kapwa ay nagsimula sa mga layuning ito. Unang layunin ay makatulong sa mga nangangailangan. Pangalawang layunin ay ipaalam sa mga tao ang social teachings ng simbahan, ang mga turo ng simbahan tungkol sa ating pananagutan sa lipunan. At sa ating pananampalataya, yung tulak sa iyo para magbigay, para tumulong, nagmumula sa pagmamahal, nagmumula sa pananampalataya. Mula't nakamalayan, ako pala'y Kristiyano, kaya dapat hindi lang ako, sarili lang ang iniisip. At ang pangatlong layunin naman ay upang mabigyan ang mga Katoliko ng pagkakataong makatulong sa kanyang kapwa. Kaya mayroon tayong Alay Kapwa Collection. Simula nang maitatag ang Alay Kapwa, taon-taon na itong ipinagdiwang ng buong simbahang Katolika sa Pilipinas. Ang bawat taon ay mayroong temang isinasabuhay at para sa unang dekada, binigyang diin ang kapwa at ang sama-samang pagkilos tungo sa pagbabago. Nagsimula ang Alay Kapwa na
bahagi nito ng pondong makokolekta, hindi naman talaga para sa national office ng NASA, kundi maiiwan sa mga diocese. At yung pondo na maiipon ay gagamitin para sa mga programang may kinalaman sa mga mahihirap, development projects, development programs. Pero may iba-iba pa siyang programa, no? Tulad ng programa niya rin tungkol sa livelihood ng mga tao, tungkol sa programa niya sa mga emergencies, no? Tulad ng may pangangailangan sa mga may sakit, at nagkaroon din siya ng mga programa tungkol sa pagtuturo ng panlipunang aral ng simbahan. Mayroon din pong charitable aspect sa nangangailangan na tumutulong, at lalong-lalo na sa disaster response. Sa ikalawang dekada ng pagpapatuloy ng Alay Kapwa, sinikap nitong maipalaganap ang mensahe ng nagkakaisang paniniwala bilang isang simbahan at lipunan. Ngayon ay medyo kilala na yung Alay Kapwa. Nagkaroon na siya ng brand name. No, may mga kanta na nga na palaging kinakanta natin sa simbahan. Kaya nga pinapalakas ngayon ang programa ng Alay Kapwa na mas ipaalam ito sa mga tao, kasi maraming tao maaring hindi nagbibigay dahil hindi nila alam. Palakasin ang kanyang advokasya tungkol sa social teachings ng simbahan. Yung pagmumulat sa mga tao, hindi lang dapat sarili ang iniisip. Bilang Kristiyano, tungkulin natin, hindi lang magdasal, hindi lang magsimba, kundi bahagi ng ating tungkulin yung pagtulong sa nangangailangan. May pagkukulang pa siguro na kulang pa rin ang kaalaman ng maraming Katoliko tungkol sa kanilang pananagutan sa lipunan, yung social teachings. Although ginagawa na ito, pero hindi pa naibababa, no, sa pagkilos ng mga Katoliko. Kaya marami pa tayong mga katiwalian, no, pandaraya sa lipunan. Siguro, ito yung hamon sa pagpapatuloy ng Alay Kapwa. Kung gusto nating masigit na makatulong sa mga nangangailangan, at talagang lalo tigit siya na masigit nga natin binibigyan nga ng diin ngayon yung mga pagtulong sa mga calamity victims, ang liit din ng kakayanang tumulong ng diocese o ng national office kung maliit yung o hindi natin siniseryoso yung Alay Kapwa. At sa ikatlong dekada ng Alay Kapwa, pinagtibay ang kahalagahan ng pamilya na siyang bumubuo ng bawat komunidad. Isang komunidad na may kamalayan at sama-samang kumikilos tungo sa kaganapan ng buhay. Itong nakikita natin ngayong medyo nakikita nating tagumpay ay nakakatulong tayo agad-agad sa mga kalamidad. Alam naman natin kapag may kalamidad na dumating, immediately one day after, 2 days after, kailangan na ng pagkain, kailangan ng tubig, kailangan tirahan. Maraming natulungan ang Alay Kapwa sa mga dioceses nila, kahit sa bahagi ng opisina po ng NASA, dahil hindi naman po laging may pondo para tumulong. So marami sa mga development projects na kinuha din natin yung karampatang tulong din mula sa pondo ng Alay Kapwa. At ang isang maganda rin na ngayon mas naging mahigpit na ang ating kaugnayan sa Caritas Internationalis. So maaring naging kilala na tayo, no? At naging player tayo dito sa international charity movement ng simbahan. Umabot na nga sa ika-4 na dekada ang Alay Kapwa. Patuloy pa rin ang paghuhubog at pagkilos. Pinatingkad pa ang pagiging katiwala ng poon para sa kanyang mga nilikha. Ang nais natin mangyari sa mga darating pagtaon ay
hamon sa atin na sana ay mas lumaki yung kakayahan ng mga mananampalataya na tumulong at magbigay. Siyempre, nagsisimula yan sa kamalayan na kapag nagkaroon ng paghuhubog at conscientization program, mas naintindihan nila yung papel at yung hamon ng simbahan, hamon ng Panginoon na maging tao para sa kapwa. Ang aking panawagan ay masuportahan natin ito. At suportahan natin ito lalong-lalo na sa ating pagsisikap sa bawat isa na malaman ang Catholic social teachings. At ito'y maisabuhay natin na tayo'y may pananagutan sa political field, economic field, social field, cultural field, na ito'y dapat din mapasukan ng mensahe ni Jesus. Ang 2015 po ay tinuturing nating Year of the Poor. At nakakatuwa naman na sa pagdiriwang ng sa pagdiriwang ng Year of the Poor para sa ating simbahan, kasabay din ito nung ika-40 taon ng ating Alay Kapwa. Magkadugtong, di ba? Year of the Poor para sa mahirap, pero ginugunita din natin, on the other hand, yung 40 years ng Alay Kapwa. Ibig sabihin, 40 taon na tayong nagsisikap tumulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng programang Alay Kapwa. Mahalaga ang mahirap para sa ating pananampalataya. Bahagi ng ating pananampalataya ay hindi lang ang paniniwala sa Diyos, ngunit ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sabay-sabay na